Hi, great day sa ating lahat. Meron akong ipakilala sa inyo na isang babae na high school graduate, mahirap ang buhay, walang pera nung makita ang opportunity, dating tagahugas ng singkamas, tagasanggi ng mais, nagtatanim ng kamote sa bukid, nag-aararo, katulong sa Manila noon, pero ngayon nagbago ang buhay dahil sa opportunity na sinubukan niyang gawin nung makita niya. So, hindi hadlang ang kahirapan para makapagsimula ng opportunity na kung saan ay pwede or posibleng makapagpabago sa buhay natin. Pakinggan niyo po para malaman niyo paano nga ba nagbago ang buhay niya dahil sa opportunity na meron po siya ngayon. Good morning! Good morning! Okay na ba pakilala? Yes! I am Rizal Toriano, all the way from Bangat sa Cotabato. Hi, Rizal! Taas ang kamay ng mga high school graduates. High school graduate. Taas ang kamay. Isa po ako sa mga high school graduate. Na nakita ang business way back 2014. Tama yung kwento ni Ma'am Geraldine. Farmer po kami. Nag-araro ng palayan ng tatay ko. Tagahugas kami ng singkamas, taga-harvest ng mais, taga-tanim ng kamote. In short, naimbitahan sa kain ng dahil sa business na to. Isa rin po ako sa mga taong pagod na sa hirap. Nakita ko yung business na to, isa lang yung tumatak sa isip ko. Ano? Baka pwedeng magbagong buhay namin dito. From head to foot, tinignan ko yung tatay at saka nanay ko pag-uwi ng bahay sa Bangat. Puno ng barikos, nakakatulog sa palayan, sa sobrang pagod, sa kakatrabaho sa bukid. Inspirasyon ko ang kahirapan. Isa rin ako sa mga taong nagtulungan na dahil sa business. So naiiyak na ako kasi So, napatrowback sa akin yung sitwasyon namin dati, yung barong-barong ang bahay, pag-uwi ng bahay, walang bigas. Tapos gusto yung business. Sabi ko, tayo grabe ang negosyo. Yayaman tayo dito. Tinanong niya ako, syempre, kahit mahirap tayo, aware tayo, kapag negosyo ang pag-uusapan, may kapital talaga yan. Ang reality ng buhay, kahit mag-CR ka sa public toilet, may bayad. Pero tinanong ako ng speaker, palakpakan natin, yung speaker is founder ng Team Synergy, si Ma'am Lorhuda Oso. Tinanong ako, gusto mo ba mabago buhay mo? Sagot ko lang, oo ma'am, paborito man kami. Pero, pag-uwi ng bahay, tay, grabe, kalami namin ang business. Yayaman tayo dito. Magkano kapital tayo? 15,998, 16 mil. Pusa, bakbak muway kahit ay bugas. O sino nakaka-relate sa asa kamay? Inspirasyon ko talaga kahirapan. Kasi kung wala kang gagawing bago sa buhay mo ngayon mismo, walang pagbabago mo. Tama talaga! So, grabe, sobrang ganda ng business kasi hinanapan ko po ng paraan. Yan! Yung taong walang-wala, pero gustong mabago ang buhay. Kapag gusto, maraming paraan. Tama talaga! Marami kang magiging dahilan. Pero nakita ko dito yung sarili ko na siguro, kung hindi ko ginrab ang opportunity na to, siguro hanggang ngayon, hindi nyo ako nakikita dito, taga-harvest pa rin kami ng singkamas. Pero, etong business na to, nangutang, nagbenta ng TV na sira na ang Gold Star, 40 pesos. Yan! Nabuo yung kapital, nangutang, pati yung lola ko nadali ko pa. Na, iprinta sa imong kalbintan dira. Kaya dili, pag nagpukupikit, hanggang naprinda ang kalbintan yun. Pero ano pwedeng ibigay ng 16,000? Isang ordinaryong tao na sa harapan nyo, na dati, kisay kailaw yung iniling na bigas, yung pinapagdede ko sa anak ko. Suam, sir. Wala kaming bigas. Kasi,
ang patetik sa anak ko, yun yung kinakain namin noon. Kung naranasan mo kahirapan, isa din ako sa mga taong pagod na talaga sa hirap. Anong pwedeng ibigay sa atin ng business? Yun yung tiningnan ko dito. Hindi yung ipapalabas ko na business mo. Ang tiningnan ko, anong negosyo, anong magandang buhay ang naghihintay sa akin after ko gawin itong negosyo na to. Okay lang ba? Dahil sa 16,000, sa 15,998, 2014 na nakilala ko ang business, naging Millionaires Club ako. Yung kumita ako, first income, 33,000. Pero, bago ako naka-withdraw, pinalayas na kami sa boarding house, naputulan na kami ng kuryente, naputulan ng tubig, walang panggatas yung anak ko. Sobrang hirap, maging mahirap. Kaya sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga. Nakita ko napakagandang negosyo. Kasi, siguro kung nag-isip pa ako, siguro kung nagtanong pa ako sa asawa ko, at pag sinabi niya ayaw niya, Diyos ko Lord, siguro hanggang ngayon, taga-harvest kami ng pinya sa tulong sa amin. Tama talaga. Experience ko maging katulong for more than 4 years tagapulot ng tae ng aso sa Manila. Experience ko yung mamuhay na halos walang makain 3 times a day. Buti na lang talaga yung binigay sa akin. Kung nagsimula ako dito payat, nangayaya, naku, tupli na ako ngayon. Walang pamasahe, hindi makapag-aral. Lahat ng ibinigay sa akin ng negosyo, pati tutor ng mga anak ko. Kaya nagtulong ako ngayon, nag-hire, nag-abantay ng mga anak ko. Nag-dorte, mifa, sunod-sunod man. So, sunod-sunod yung mga anak ko. Pero, yung binigay sa akin ng business, kasagsagan ng pandemic, maraming traditional business ang nasarado. Pero yung negosyo to pumapayag pa. Bakit? Kaya ako ng konti na bahay ng milyon. Grabe. Ang ibinigay sa akin ng negosyo, unang-una, experience. Kasi kahit high school graduate ako, nakatry akong ma-hold sa immigration. Merong free travel incentive. Ito ang experience. Ang sarap pala mag-travel ng libre. Libre na kung saan na-hold sa immigration kasi walang trabaho pero kumikita ng milyon. Hined to foot ako. Totoo yung sinasabi. Reality ng buhay. Kapag wala kang pera, wala kang kakilan. Wala kang kamag-anak, wala kiramdam mo parang hindi ka mahalaga sa mundo. Pero kapag may pera ka, pango mo. Umabot ka pa sa Luzon. Oo, mag-chat sa'yo, palutang kayo. Pero ng mga panahon na wala kami. Wala kaming masahin. Wala talaga magpahirap ng bigas. Buti na lang talaga. Hirap kong opportunity na to kasi kung dati, yung sinasabi ni Ma'am Geraldine, sumasakay kami sa 3 car CCs. Pupuri na yung 3 car CCs, tika-tikalon. 3 car CCs. Pero kaming Carabao. Sinasakyan niya namin noon. Karusa. Kariton. Pero ang binigay sa akin ng business, real car. November 16, 2019. Yung buhay na pinangarap ko lang noon na akala ko imposible. Pero posible palang makuha ng dahil sa 16,000 na ginagawa ko opportunity ngayon. Sa totoo lang, ang dami mo tumahan ng pera sa palad natin. Pero walang balik sa atin. Marami nang lumagpas na pera sa palad natin. Pero nasayang. Kaya itong business na to, one time payment, lifetime business. Kaya saan?
nakikinig, pero walang pera. Nagkikikil. Gusto ko rin ng business, pero wala akong pera. Pero sabi ni Ma'am, maraming paraan. Basta't wala kang niloloko at inaapakal ka. Tama!